Sa video ito ay papakita namin ang aming naging experience sa pag-ikot sa North Luzon. And tignan nyo kung saan tayo pinadaan ni Google Map. Pupuntahan natin ang mga sikat na tourist spots ng Ilocos Region. Ito na ang pinakamahabang paglalakbay namin sa history ng aming pagmumotor. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's gear up! Sigurado ko bang eagle yan? Ano ba itsura? Parang kalapati. Ayun oh, grabe dun oh. So paalis na po tayo dito sa ating tinuluyan, yung Casa Bella Corazon. So ayan, nagre-ready na. Sir. Ayan, solid. Thank you tayo kay Ate Candy. Ayan, ito po yung may-ari. Ate Candy, maraming salamat po. Salamat din po. See you again. Ayan, so And welcome to Vegan. thank you. So kung pupunta kayong Bigan, hanapin nyo lang po ito, Casa Bella Corazon. Napakaganda. At saka napakabait ni Ate Candy. Yan. Thank you po. Ayan, so nakaalis na tayo ng ating transient. And on our way to Paway Church. Ito nga pala yung second day ng North Loop adventure natin. Yan, so via Conjos. I don't know, parang hindi naman Ilocano eh. Parang Espanyol eh, or Latin something. Yan, so parang may kagrupo tayo dito. Sinusundan namin, hindi namin alam. At tinuloy na ng grupo ang aming biyahe papuntang norte. Dinaanan namin ang mga bayan ng Santo Domingo, Magsingal, Cabugao at Sinait. Talaga nga namang maliligayahan ng mga biyahero dito sa norte sa ganda ng kalsada, lalo na ang mga riders. Kaya naman, saludo ako sa DPWH ng Ilocos Region. Kahit mainit ang panahon, hindi na namin to alintana sapagkat nag-e-enjoy kami sa magandang kalsada at magandang tanawin. Hanggang sa marating na namin ang arko ng Ilocos Norte. Dusty roads and evening skies, tractors hum while the barn owl flies. We lay our blanket by the riverside, holding your hand. And since nandito na rin kami sa Ilocos, minabuti ko nang dumaan muna sa lugar na kinalakihan ng aking tatay. Ito'y sa Barrio Camiring, bayan ng Dingras. Finally, nandito na tayo. Camiring.
Junior ba to? Asa si Shaira? Si Baldo. Ito ang Sitio Kamiring, Barangay Barong, sa munisipalidad ng Dingras, Ilocos Norte. Dito kami madalas magbakasyon ng aking mga kapatid nung kami mga bata pa. Talaga nga namang marirelax ka sa mga luntiang bukirin at tanawin ng mga nakapalibot na bundok. Ang bukid na ito ay dating sinasaka ng aking tatay nung siya ay bata pa. Madalas din kaming naliligo sa ilog dito na may napakalinis at malamig na tubig. Napakarami naming masasayang memories dito kasama ng aming mga pinsan at kamag-anak. Kaya naman, palagi ko itong binabalik-balikan. Oh, boss. Ay! Ha? Beta? Pati niya? Takka na. Dali, papasa mo. Dali, papasa mo. Dali. Boss, dali. Gano'n ka? Siyempre, bibili tayo. Ayun. Babantay. After nga naming magstay ng overnight doon sa Dingras, kinabukasan ay namasyal na kami at inuna namin itong Paway Church. Alright, nakarating na tayo dito sa Paway Church. Mamaya tayo pumunta doon. Ito ang Paway Church o kilala rin bilang San Agustin Church. Ito ay itinayo mula 1694 hanggang 1710. Ang simbahan ay patuloy na ginagamit para sa mga misa at iba pang mga kaganapan. At ito rin ay isang paboritong destinasyon para sa mga turista at deboto. Ang Paway Church ay hindi lamang isang pook ng pagsamba, kundi isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Ilocos Norte at ng buong bansa. Alright, good morning, good morning. Andito na tayo sa day 2 ng ating North Loop. And nagstay muna tayo sa Dingras for the night. Kagabi nagpahinga dagat. So ngayon, paakit tayo ng Pagudpud. And then, syempre dadaanan natin lahat ng mga tourist spots dito. First stop natin doon sa lighthouse or Cape
Bohejador. Bohejador. Hindi. I don't know kung paano i-pronounce it. So, yun. Ito, maraming mga salt na pala dito. Marukin Salt Finery. At sa tabi-tabi yung mga nagbebenta ng asin dito. Kasi dagat na nga ito. Nasa left side natin. Yan, we're near na dun sa 18 minutes doon sa lighthouse. So, kakanan na tayo dito para sa Cape Bohejador. Yan. Okay, so akit na kayo dito. Yung mga tricycle naman siguro kung sa mga gustong umakyat ng kung magko-commute. Alright, paakyat. So medyo matarik. Medyo mabigat kasi yung dala natin. Yung OBR natin Oy, bagong pintura. Last time na 2 years ago nung pumunta kami rito, wala. Ay, last year ba? Sorry, last year. Pero pwede. Motor pa sa taas? Oo. Hanga maka-up. Hanga maka-jeg nga to? Makadaan mo ulit. Pwede na po nun? Hindi ka lubusan kaya nagsugod din kami yan. Ay, talagang mga umagna? Makapansin nung... Tricycle, tricycle. Yun lang. Dati pwede umakyat dun eh. Puno na daw eh. Oo. Okay, andito tayo ngayon sa lighthouse ng Cape Bohejador. Then, doon mag-entrance, kuha ng ticket. And then, akit doon. May pagbibigyan pa rin sa loob. Remembrance sa punto. Okay, taas tayo. Hoy, may PWD oh. Wala bang discount yan? Wala. Oh. Mga pilantod oh. Oo. Hoy. Pati yung kabila sinakop po eh. Sa inyo, KGBWD. Okay, so ito yung taas. So ito yung history. Anong ano naman? So, yan. 1887 pala siya. Ay, ito. Hindi naman Yan. maganda picture yung hinahanap mo. Dito mo ganda yung view. Okay. Then ito yung view. Ito, tingnan mo, Dre, maganda. Mamaya check natin doon. Ganda ang picture dito pa eh. Dito ng background, di ba? Okay, pasok tayo dito sa loob. Right, so ito yung Lighthouse Pavilion. Then meron siya parang yung historical. May Poway Church. Next is yung mga invention before 1890. So, yan siya nung 1890. Ayan. So, ito yung mga rooms dito sa loob. This is yung second room yun. Then, third room. Wala masyado. Then, ito yung fourth room. Then ito yung lighthouse talaga. Paakyat doon. So ito yung talagang lighthouse pero nakasara siya. Never since. So ito yung mga batang pasaway. Nagpa-picture, batang pasaway.
Matatagpuan ng Cape Boyador Lighthouse sa Burgos, Ilocos Norte. Ito ay may taas na 65 feet. Ang parola ang isa sa pinakamataas sa buong bansa. Idinisenyo noong 1887. Pinailaw ito sa unang pagkakataon noong 1892 at gumagana pa rin hanggang ngayon. Sa loob ng mahigit isang siglo, nagsisilbi itong gabay sa mga sasakyang dagat upang mag-ingat sa mabatong baybayin ng Bohíador. Bilang isang sikat na tourist spot, idineclare ang Cape Boyador bilang National Historical Landmark noong 2004 at National Cultural Treasure naman noong 2005. Okay, tapos na tayo dun sa lighthouse sa Cape Boyador. Ito yung coastal road na laging hinihintuan, no? Lalo pag yung mga naglo-loop and mga endurance. Kaya dito sila humihinto. Ngayon, punta na tayo sa Kapurpurawan. Ano to? Aranar Beach pala to. Okay. So next natin yung Kapurpurawan Rock Formation. The last time na nagpunta kami doon, hindi nagpapapasok hanggang doon sa mga rock formation. Hopefully ngayon makapasok. Kaya lang ang daming tao eh. So let's see kung makapasok tayo. Unfortunately, hindi kami pinayagan bumaba dun sa Kapurpurawan Rock Formation. So, on to the next spot. So andito tayo sa Marine Base na ito yung may mga lumang tangke, boats, so may mga tangke. Oh, may parang ballistic missile pa, oh. Yan, pa-picture tayo dito. Camp Cape Boyador, home of the 4th Marine Brigade. Picture daw tayo. Ito po. Ito po. Okay. Next. Ayan, finally, nandito na tayo sa Banggi. Okay, so ito ang Banggi Windmills. May mga hindi gumagana, ginagawa ata. So merong isang umiikot ng banda ron. Oh, madulas. Walang lilim.
Ayun dun may ano dun, lilim. Boss, bawal na raw ipasok. Ano ba? Hindi, bawal na ipasok yung... Oh, pupunta ba tayo dun? Meron din naman ganyan dun. Hindi, sige, dito na lang kami. Video na lang ulit namin saglit. Oh, sige. Para lang may... Dito lang kami. And finally, ayan na. We're back. Pagod food. Siyempre. Yeah, boy. Oh, bawal. Sabi. Dito may lilim, oh. Okay, dito na tayo sa Blue Lagoon. Ayan, so pagdating nyo rito, may babayaran na tourist fee or so 20 pesos lang naman, parang environment fee. Barangay Balawi, Municipality of Pagudpud. Okay, let's go. Dapat hindi natin si Dapat Ito yung Bantay Abot Cave. Yan. Doon, oh. Yun, oh. So, bukas na lang tayo magpa-picture dyan. Eto, ayan ang magandang view. Kita mo naman, no? Kaya siya tinawag na Blue Lagoon because of yung color ng tubig. Color green. Di siya, o kaya yellow. Green Lagoon. Oh, yun, doon tayo. Ayan, no, kita nyo, sayang yung mga transient na house. Ayan, no, parang nabagyo na napabayaan. Ang dami pa namang rooms, oh. Oo, may maliliit. Yan, may Egyptian statue. Oh, ito wala nang bubong. Wala nang bubong, oh. Ghost town na siya. Ito lalo, sayang. Okay, dito na tayo. Hanapin natin banda rito.
Okay, dito na tayo. Good morning, good morning. Ito nga pala yung tinuluyan natin. Pangalan ng transient ay Micaela Angelo. Transient dito sa may Blue Lagoon. So ito yung room na nakuha natin. Merong 5 may clown. Tapos may 2 rooms. Tapos sorry. May 2 room siya, may 2 bed. And then may kanin na may sardinas, then yung CR. Yan. So nakuha namin siya ng 9K. Yan, or 22 hours na stay. Siyempre, ito yan, aircon room. Let's go. Ito, papunta muna kaming beach. Maghahanap ng mga beach. Ito maraming beach. Punta kami sa beach. Yeah. Alam mo ah. Morning, morning. Good morning. Nandito yung parking. Yan, so parang building siya. Ang ganda ng likod nun ah. Oh, yours. Ang nalaka dyan ng puta. Visit. Oh my God! I forgot! Kailangan din oh, kailangan na rito pabigat. Maganda to, ano, sabi sa akin. Saan tayo? Saan? Saan po? Okay, so ito yung beach ng Blue Lagoon. Hindi ko nakuha yung sunrise, sorry, kasi tanghali na kami nagising. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Feel the rhythm, let it flow in the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. From the mountains to the sea, a place where the heart runs free. Feel the love, feel the unity. In this land of sweet harmony, feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. Feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes.
the starry night. Music strong, it feels so right. No more stress, no more fight. Just good vibes, pure delight. Feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. Lift your voice, raise your hand. Together we'll make a stand. Peace and love across the land. Like waves upon the golden sand. Feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. Whoa, 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 yeah, whoa. Boss, okay na, boss. Pag nono, yung harding ko, natutuyo. Magdilig ka rito. Kasi yung driver natin. Mga clown. Sir, naka-ready na po. Naka-ready na. Very good. Tara at pupunta tayo dyan sa palengke. May tayo gulay. Ayan, ulit. Lakisa mo, dali, lakisa mo. Yan na. Mga halik. Likod. Oh, saludo. Yan na, ikot. Oy! Oh, takin mo, pinalo-palo. Ang daming palo. Si Ray. Ray, dali, Ray. Gawin natin sa sagad, bunga ko. Sige. Ayun na, Ray, dali. Biggie Shopee, Biggie Visual. Nakapagka-jensa tayo sa sayo ngayon. Ito, parang PWD. Di ko siya. Okay, paalis na tayo dito sa ating transient. Maraming nga transient dito eh. Meron pa tong CZ and Zers transient. Doon meron pa doon. Ay, windmill. Katabi, Montero po. Okay. Alis na kami. Look at that water. Grabe talaga. Ganda. Kaya bye-bye Blue Lagoon. Ang ganda oh. Tapat na tapat ng halos, no? Ganda. Sayang yung hanas talaga. Itong Egyptian nga pagod na oh, nakatabingin na. Ikaw ba naman? Ganyan ka lang nakatayo ng matagal eh. Oh, yung helicopter, ang ganda sana nito, no? Oh, si Cleopatra. Si Ninja Turtle! Oo, may ninja to. Ganda putik. Tama naman yung kulay niya, no? So dapat pupunta kami dun sa Mira Mira, which is the northernmost part of Luzon. Pero ang sabi sa amin, sobrang rough road daw, malubak. So baka hindi kayanin. Kaya wala, iyak na lang.
Bye-bye. Grabe. Oh, patarik. Doon pumarad. Ang ganda rin sana dito, oh. Grabe, sarap na nung ibon. Look at that. Yan yung mga resorts ko. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung cave. Ayan, bababa kayo doon sa part na yan. Ayan. So may daan siya paikot. Yung parang keyhole. Ito mas kita yata ito. Ayan. Kaya marami nagpapapicture din. Ganda ng bundok dun, no? Ayan, magre-register tayo, register nila, oh. At pagkatapos nga naming mag-overnight sa Blue Lagoon, eto't bumiyahe na ang aming grupo papuntang Patapat Bridge. Okay, malapit na tayo. Ito na yung Patapat Bridge. Napakaganda talaga. Oh my goodness. Oh my goodness. The sun is shining bright. The beach is calling out my name. The waves are crashing gently, and the breeze is blowing through my hair. Summer vibe, it's so right. The feeling of freedom in the air. The days are long and lazy, and the nights are filled with music and fun. The palm touch.
Ito ang Patapat Bridge or kilala rin bilang Patapat Viaduct. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Luzon sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ito ay panglima sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas na may habang 1.3 kilometers at may lapad na 9.32 meters. Ang Patapat Bridge ay may taas na 31 meters above sea level. Ito ay itinayo noong October 1986 upang pagdugtungin ang Maharlika Highway mula Ilocos Region hanggang Cagayan Valley. Mula rito ay matatanaw ang Pasaling Bay at ang West Philippine Sea. At dahil sa ganda ng tanawin, madalas itong pasyalan ng mga turista, biyahero at lalo na ng mga riders. Ito yung falls nga pala dito. Ang ganda. Pero hindi raw siya pwedeng inumin. Naiinom yan. Spring. Presko dito, oh. Ayun, oh, may tubig yun, oh. Oh, grabe yung landslide dito, oh. Oo. Last year, dumaan kami dito. Meron na to, eh. Kasi tingnan mo, ang laki ng bundok dun, oh. Op, 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 op. So, bababa na tayo ng Cagayan. Ang next ay Santa Praxedes, I think. So hanggang Apari Arc merong 160 kilometers, 3 hours mahigit. Ganda talaga. Adams Waterfalls. Ah, ito pala yun. Adams Waterfalls. Okay, nasa Claveria na tayo ngayon. Lampas na tayo ng Santa Praxedes. Napakainit dito. Ayan, may mga palay pa rin silang binibilad. Kasi ang primary crop nila dito ay palay din. We're now in Sanchez Mira. Malapit na sa Abulog. Uy! Alright, we're 2 minutes away doon sa Apari Welcome Art. Ang layo ng biyahe. Mula doon sa main road, bubiyahe pa kayo ng 30 minutes hanggang dito papasok. Ay, nakikita ko na siya. Kita ko na.
Nakita ko na. Oh my God. Whew. Nakakapagod. Welcome, Apari. Oh my goodness. Oh my goodness. Whew. We made it. Grabe! Tayo na haba! Ang haba na ka na, ang bilis na ka ng takbuhan eh. Hoy, umayos ka. Ikot, ikot para nakaharap tayo. Finally, naabot na natin tong welcome art na Apari. Oh my God. Success? Success, guys? Kaso ang haba, no? Ang haba. Oo. Oo. Ay, ingat, sir. Ingat. Oh, yun, oh. Oh, yun, oh. Papati mo na, may kasamang picture. Eh, yan, background pa rin. Na-conscious tuloy siya. Dusty roads and evening skies, tractors hum while the barn owl flies. We lay our blanket by the riverside, holding your hand, I'm filled with pride. Fields of corn beneath the golden sun, laughing together when the work is done. Children's laughter fills the air in this small town life. We haven't a care. Country love, simple and strong. In your arms is where I belong. Through the highs and the lows we stand tall. Solid. Ito yung part na maganda na yan. Tingin sa kaliwa. Oo. Tingin mo sa taas. Tingin mo sa taas. Santa Teresa, Kamalenyogan, Tuguegarao. Oh. Ito yung infamous na tulay. Apari, Tuguegarao. Ano pangalan na itong bridge na to? Bonton Bridge ba to? I don't know, correct ko na lang sa ano. Pero look at it. Cagayan River, oh, yun, oh. Solid. Sarap mag-drone. Kaso naghahabol ng oras. Yung tulay, tayo mo, ganda, no? Solid eh. Okay, nandito na po tayo sa Lalo.
Region 2, Tulasam, Tutugigaraw. So kaya dito yung Lolo. Alright, nag-stop over muna tayo dito sa Lalo Municipal Park kasi ang ganda. Promise. Lalo Municipal Park. So meron silang fountain. Yan. Tapos may mga court sila. Hello po. Yan. Ganda ng fountain, oh. Oh, very colorful. Tapos ito ay yung kanyang I love Lalo. May mga relatives kami sa part ng Cagayan, alam ko eh. Hindi ko lang sure kung anong part, pero narinig ko sa mga auntie ko to eh, Lalo. Hindi siya Lalo ah, Lalo. Ganun. That's how you pronounce it. At sa wakas ay narating na namin ang bayan ng Isabela, kung saan naman nagmula ang aking nanay sa bayan ng Kawayan. Sa haba ng biyahe ay ginabi na nga ang grupo. Ngunit idinaan kami ni Google Maps sa bypass road imbis na sa main road. Para sana madaanan ang mga main na bayan sa Isabela tulad ng Ilagan, Nagilian, Reyna Mercedes, Etchage at Kawayan, kung saan ako nagbabakasyon nung bata pa ako. Sa bypass road, dinaanan namin ang Quezon, Rojas, San Mateo at Ramon. Sa daang ito ay wala ka halos makikitang mga kabahayan at pailaw. Kung kaya naman, napakadilim ng paligid. Mabuti na lang at malalakas ang mga ilaw ng mga motor namin. Hanggang sa makarating kami sa bayan ng Santiago, kung saan kami ay nagpalipas muna ng gabi upang makapagpahinga. Okay, andito na tayo sa Santiago City. Kagabi hindi ko na video masyado kasi nasa bypass kami. Medyo madilim. So, nagpalipas muna kami ng gabi. Excuse me, dito sa Santiago Park. And now, pababa na. This is day 4 or 5, hindi ko na alam. Ating loop. So, yan, pababa na tayo ng Nueva Vizcaya, then Nueva Ecija. Yung dinaanan naming bypass is actually hindi mo nadadaanan yung National Road. Oops. Santiago Memorial Park. Hindi mo nadadaanan yung National Road. Like Tumawini, Gamo, Nagilian, Kawayan. Hindi ko nadaanan yung town nung mother ko kasi doon siya, Kawayan, Isabela. Then also Etchage. Alright, andito na tayo sa Nueva Vizcaya. Finally, tapos na ang Cagayan at Isabela. Oh my God.
I think ito yung Dalton Pass. Ay, may dog. Ay, kawawa naman. Ang presko, oh. Welcome to Nueva Vizcaya. So marami ring zigzag sa part na to. Solano is 40 kilometers. Buti wala masyadong truck. Actually, this is the first time na nadaanan ko to ng nakamotor. Pero pag umuwi kami ng Kawayan before, kasi nakasasakyan, angkas lang naman ako. And usually tulog ako sa biyahe dahil hindi naman ako yung driver. We're now in Diadi. Ayan, oh. So dito yung mahaba ang traffic before. Kasi may ginagawa daw na kalsada. Diadi, Isabela South. Isabela South, Vizcaya naman. Ito naman mga grupo ng snipers, oh. Tiga-apat tayo. Ano. Apat na sniper, apat na ADB. Ano. Ingat kayo sa mga naka-ADB. Puro basagulero yung mga yan. Lalo yung pula. Nakapula tayo. Bayumbong na. Bilis, ah. Ramon Cordon Diadi Bypass Road. Grabe naman yun, no? Parang rolling hills doon, no? Napaka-presko dito, oh. Grabe. Parang ito yung Dalton Pass, eh. Hindi ko alam.
Ayun oh, grabe dun oh. Oh. Ano kaya eh, google ko nga yan. Parang may napanood ako nagpunta dyan eh. Kawaya, Dalin! Kumusta mga Dalin? Ay, no. Now we're finally here sa San Jose. Medyo maingay lang kasi nandito tayo sa highway. Ayan, medyo nag-stop over lang kasi nag-milk tea si Mrs. Yan. So, konting oras na lang tatapos na yun. This is our final day pala ng loop. Salamat, sobrang gratifying. Solid yung naging ride. Ayan, pa-tarlac na tayo after netong Nueva Ecija. Saan tayo ng Victoria, tapos Tarlac na. Alright. Kaya dito na tayo sa Muñoz, Nueva Ecija going to Victoria. And tignan nyo kung saan tayo pinadaan ni Google Map. Hindi naman ako magtatanim eh. Literal na gitna ng Pilapil. At may rough road. Kaya naman. Magaling talaga to si Google Maps sa shortcut eh. Diba? Dati sa palaisdaan ngayon sa Pilapil. Pero kinda nice view. Ilang parang naani na ata. Parang naani na yung mga tanim. Pero still, don't get to see this every day. Lalo sa Maynila. So, Pangasinan, Nueva Ecija Road. Malaos ko po, Parayat. Okay, dito na tayo sa Bulacan. Ito na yung boundary ng Pampanga. So ito na yung Jeds. Yeah, so we're now in Kalumpit,
Bulacan. Finally, Bulacan na. Diyos ko Lord. Ayan, yung Jeds. And I'm sure punong-puno din to nung Holy Week. So, lahat ng lugar puno eh. Zambales, Quezon, La Union, Batangas. Ay, salamat. Makakapahinga na rin. Alright, nandito na tayo sa Balagtas. And then Bukawi na after. Dito ko na lang siguro din tatapusin yung video natin. Kasi puro traffic naman hanggang Manila na ito eh. Wala namang magandang vlog. So first of all, yan, nagpapasalamat ako kay Lord at walang na-disgrasya, safe kaming umuwi lahat, at binigyan kami ng chance na magawa tong North Loop na to. Hopefully sa mga susunod na biyahe gabayan pa rin niya tayo. Ayun. And thank you rin sa panonood. Hope to see you sa next video. Bye bye.